sibog. Wala ito guys. Niya siyang ituwag musulpitan ako na nag-inom. Hindi mo ang punong liyubang kang Zerubbabel na nag-inom. Dili pinaagi sa puso, dili pinaagi sa gahong, dili pinaagi sa akong espiritu ningon sa liyubang sa mga kanun. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but my spirit, says the Lord of hosts. So, mo pinayang sa Ginoo. Father God, in the name of Jesus, amo kang i-honor Ginoo. Salamat sa inyong mga pulong sa pagpagaling ng hintag ng tuloy mga oras sa Diyos din ikaw na namahal sa kasing-kasing. Salamat Lord sa strength. Ito ang makadayon kami nato sa unahan ng Diyos. Bisan sa nagkalandayan ng pagkakubang. Salamat po God na ito kami gibel. Ibig-on mo, pinaagi Lord God sa inyong Espiritu Santo na nasa among kinabuhi, ili sa among gahong, ili sa among pusok, sa among kaalam, binutunod sa inyong pagpamati, ili sa among kinabuhi. Dalayon ka man, tapos kang pasalamatan, pasidunggan, sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ini na istorya sa kinabuhi ni Zechariah, na-experience nini ang mga Jewish people na isali sila sa Babylon. O si King Cyrus of Persia allowed 50,000 of them return to Jerusalem and rebuild the temple under Zerubbabel, governor of Jerusalem. Sige, allowed ni King Cyrus nga kining 50,000 ka mga tao nga mauli dito sa Jerusalem. So nasabtan nato sa Biblia once nga ang mga Israelita nga nahimo silang na gibihag tungod kay ning supak sila sa Dios. Mao gayud dito sa dalan nga nahitabo istudyana ko ang Deuteronomy, gialaw sa Ginoo nga sakupon ang mga Israelinon tungod sa ilang pagsupak sa Dios. Mao ning mahitabo. So kini nga time si Zechariah, usa ka prophet and priest of Israel, nakadawat siya og several visions from the Lord. O usa sa mga vision nga gihatag sa Ginoo ngadto sa kang Zechariah kining sa verse 6 nga atong gibasa, Not by might nor by power but by spirit, says the Lord of hosts. So any nga history, the prophets Zechariah and Haggai, both ministering, ang kang Haggai, gi-encourage nila ang Jewish nga mubalik sila ngadto sa Jerusalem aron pag-rebuild o rebuilding the temple. Si Zechariah, iya pong giawag ang mga Israelinon nga magginulsol sa ilang sala o i-renew ang ilang covenant ngadto sa Ginoo. Usa ka importante kaayo nga pag-awhag ni Zechariah sa mga Jewish people nga kinahanglan maghinulsol o ilang i-renew ang covenant diha sa Ginoo. Spiritual covenant, na spiritual renewal would be essential for their survival and worship of God once the temple was rebuilt. Kung ma-rebuilt na ang temple, ikinanglan na spiritual renewal. Mani ang pag-awhag ni Zechariah sa mga Israelinon. Ang verse 6, nakita ni Zechariah sa 1
kinanglan nga ang pagtrabaho, pag-rebuild in the temple would only accomplished by God's Spirit, not by human might nor power. Ang Old Testament o New Testament, God's people are called to shine the light of God's glory into all the world. Sa New Testament, ang Old Testament, ang gikuan ito is building. Ang matagusa ka Jewish people, kinamag i-renew, kanunay, i-rebuild ang temple, aron adto sila dito mag-usa sa pagsimba sa Ginoo. Pat sa atong karon, ani nga time sa atong karon, once nga gidawat na si Christ as our Lord and Savior, naa siya nagpuyo sa atong kasing-kasing. So kita ang templo sa Ginoo. Naa siya nagpuyo nato. So ang glory ni Lord na sa atong kinabuhi. Yes. Na sa ato. So kinahanglan diay nga i-renew nato kanunay ang atong covenant para sa atong spiritual survival. Every day, nakigbako kita nagitaway. Pinakaunang giaway nato ang atong covenant ng atong fish. Mag-start sa mind. Makita nato sa sitwasyon nato sa atong kinabuhi. Grabing bato na nato yatubang. Kaya makita man nato kung gamito nato ang atong mga mata physically. Makita nato ang problema nga daghan kaya. Manang kinanglan si Diya nga i-renew ang atong commitment. Ang atong covenant diya sa Ginoo dili ang makasurvive kita. Klase-klaseng mga problema, mga pagsulay sa atong matalo sa kinabuhi. Mismo nga atong health nag-struggle. Hallelujah. Ningon ang Isaiah 60:1-3. Arise, shine! Christians! Mga anak sa Ginoo, arise, shine! For your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth. So ang kalibutan puno sa kangitngit. And thick darkness, the people, the places. But the Lord will arise upon you, and His glory will sing upon you, and nation shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. So, kita nagustuhan ng may suga. Kung kinabuhi may suga. Sa klaro lang, ang Ginoo pa na human pag-build at ang temple at ang kinabuhi. Ito siya naman. Nakita sa mga tao, giun sa pag-build sa Ginoo. From glory to glory, gina-change ka sa Ginoo. Ang atong karakter, ang atong pagkita, makita sa tao kung unsa ang atong kinabuhi before. Kita nila ang atong kinabuhi. Mana nga, dili na ito mahimo sa atong kaugalingon sa ato lang, ang pagbagko sa atong kaugalingon. Dili mahimo na ito sa atong kaugalingon lang, nga mingon bawal masuko, bawal manain. Di na ito na kaya ninyo ang ginawan. Dili sa imong kusog. Kung dili, pinagi sa gawang sa Balang Espiritu Santo na may mamuhat sa atong sulod. Ang kinanglan is renewal. Kanunay sa atong kinabit na yung ni Pastor Marlon ganina, ngayon niyo si Jana, ngayon si Joshua nga kinaanglan, i-meditate ang pulong sa Ginoo day and night. Kining Biblia na isulat ni tungod ni sa 10 Commandments. Nakita na to ang gahom sa Ginoo, ang pagpabuhat sa Ginoo sa mga tao. Ngayon gigamit nga nahimo na itong sumbanan ang ilang mga kinabuhi. Hindi unsa sila pagpamuhat sa Ginoo ilang kinabuhi. Ang Mateo 5:14-16, gingon niya, you are the light of the world. Di na sa pagwali na kagaya sa kalsada.
grasya sa Ginoo. Baga-baga na dyan yung naong, hindi naman kumuwaw, kumuwali. Matraka na binalihay. Kumapukoy kaulawan kay nagkinabuhi mampud binagi sa kabubuton sa Ginoo kay wa man koy taong gitamakan. Kung tao nga kanabang himuan na itong binimayo nga pwede kasumbalik sa atong kinabuhi kita mismo, sa atong kinabuhi makita nga nagbuhat kita, naningkamot kita nga masudod nato ang kabubuton sa Ginoo. So mismo kita sa atong kaugalingon makita nato nga ang atong konsensya makita nato sa sulod nga bisan unsang gihimo na sa atong mind nga kontrolado na nga dili kita mobalos. Pero ginabuild, ginaprocess ang atong mga kinabuhi kay ang mga tao nagtanaw sa atong kinabuhi nga kita nagtungtong nagwali anang kalsada naguban-uban sa sayinsi bitanaw nila ang atong kinabuhi nga tinuod pa dunay Dios nga namuhat sa sulod dunay Ginoo sa imong inadlaw nga pagkinabuhi sa imong pagpanulti mo na nga usahay lagi magwali ang matinang nga tao mo na katawan mo kay dagay ng bawali nga ilang kinabuhi dili tinuod sa ilang resulti man ang usahay ang pulong sa Ginoo matamak-tamakan mo na kinang i-rebel. Sa ato nga kuan karon nga medyo law-law na ni taas na kaadto ang mga teachings. Grabe na ka according sa ang gimo nato nga kanang atag dito sa Bilang Espiritu Santo dili bahaw. Kay nga no makita man sa atong kinabuhi, makita man sa kanang struggle nato every day. Makita nato ang word nga sa diyang mag-fasting ta mag-reflect dayon doon na dayon kay struggle nga ginaatubang doon na tayo gira nga ginaatubang please nga ang buhi ang pulong sa Ginoo nga nag-fight. Kita po nag-fight po sa atong kinabuhi po nga mahimo kita nga mahisama, matransform. Mahimo matangga, matawag tanga blessed kung ang atong kinabuhi nagsunod diha sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nato nga makangkir. Mahimo ma-expand ang territory mo na kinahanglan sa lagi ang atong kinabuhi ibig gayud paguna. Wala nga kinahanglan na dinatay time sa meditation, sa prayer, kapag na para ang kahayag naas Espiritu Santo ang glory ni Lord makita sa itong inubuhi. Ang Matthew ganina gingon sa 1920, it is the Great Commission of every believer. Mao kini ang sugo sa Ginoo. So niini gihimo nato ni wa ta nagdepende sa atong kaalam, wa ta nagdepende sa atong kaugalingon nga pamaagi kun dili nagdependa sa Espiritu sa Ginoo nga mao'y nagsulti mao'y nagsugo nga buhaton nimo ni. Kung doon na tayo pumaniha sa Ginoo gugma nga bubuhat niini, wala tayo kakapoy nga buhimo niini para kini sa kahimayaan sa Ginoo, dili kahimayaan sa unsang grupo, sa unsang ngalan sa tao kundi para sa ngalan sa Ginoo gihimo lang. Amen. Pabiling na dili ubos, dili ubaw na dili lang nila mag-maintain ka na kinahanglan dili ka ibabaw, dili ka ubos na lang ka sa tuna. Balancing ka na. Balance nimo ang imong kinabuhi, imong pagtuong, imong pag-igaway, balance nimo dili na sa lalim fight na. Dili na nasabtan na kung kulong sa Ginoo. Nga matag bersikulo dili lalim kung imo ni silang sabton lang kaadyo kira ni dili siya basta-basta nga sayo lang imo kung ano dili grabe kung imong tunan pag-adyo ang kulong sa Ginoo unang mag-reflect ang imong kinabuhi usa pa nimo adto sa uban
Usa pa ka makadawat og panalangin. Kadawat ka gilimo kang strong. Usa pa nimo expand ang territory kinahanglan mabili pagunan ka og gilingon diya sa Ginoo. God's people has no ability in themselves to shine the light of God's truth to those walking in the darkness. What ay ability? Work na sa Holy Spirit. Di na ato. Bisan gamay way ato. Bisan sa pagpangatubang na sa Ginoo ang katarong, ang pagkabalaan way ato kang Jesus na nagpuyo sa atong kinabuhi. Hindi nga dyan ko God, Lord, pakyas ko. Hindi mo na dyan ko, Lord, pakyas ko. Dawato na, Lord God, pakyas ko. Wala na akong prayer, tabangin ko. Wala na akong prayer, tabangin ko. Ginoo. Ingani ko, ingani ko kaluyahon, ingani ko kawit. Nagkinapan ko, Ginoo, sa iyong pagpamuhat. Wala na akong prayer diha sa Ginoo. Managing yung giabot ang pulong sa Ginoo sa Zechariah 4:6. Nor by might, ingat niya, as army, force, ginatawag ta nga army, matawag ang CING nga sa kagrupo nga force, mga army ni Lord Jesus, nga andam makig-away para sa iyang kingdom. Nga bisag unsay is personal nga mga battle, wala siya nga kana pang ingon nga nagpapildi. Tungod kay ang Espiritu sa Ginoo mo ay naghatag og gahom, mo ay naghatag og kusog. Dili ato kay kung ang gahom pa sa ato kaugalingon ng ato kay galingon may mapataas, dili ang gahom sa Ginoo. Way mo ato lain sa tao isurrender nga to sa Ginoo, ingon Lord, wa ko'y mahimo, di ni ako. Aron ang ngan sa Ginoo mapataas ato mga sa mga kinabuhi. Kana makita nato dili kita mapahitas kung kumili. Buhat kini sa Balang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Isang pagdakan kwarta, may wala to ako sa atong gusto himuon. Hallelujah. Bisan pag unsang mga title na human nato, kung wala ang gahom sa Dios, ang gahom sa Balang Espiritu Santo nga mamuhat sa kinabuhi sa tao, walay pulos ang tanan. Walay pulos ang tanan. Ang atong mga paghago, ang atong mga unsay gihimo nato, walay pulos ang tanan. Mula mamuhat ang Ginoo. Ang Zechariah chapter 2 verse 5 to 9, ang lang basahon. Ingon diriya, for I, saith the Lord, will unto here a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her. Who come forth and flee from the land of the Lord, saith the Lord, for I have spread you abroad as the four winds of the heaven, says the Lord. Then, verse 8, for thus says the Lord of hosts, after the glory hath sent me unto the nation which spoiled you, for he that touches you touches the apple of his eye. For behold, I will shake mine hand upon them, and they will she be a spoil to their servants, and ye shall know that the Lord of hosts hath sent me. Mao ni sa declaration nga mahimutang magmadaogon over the enemies. So kung ang Espiritu sa Ginoo naa sa atong kinabuhi, ang kalayo sa Balang Espiritu Santo mao'y puprotektar sa atong kinabuhi, mao'y puproteksyon sa atong kinabuhi, mao'y musunog sa tanang pamaagi sa kaaway, nga ang Diyos mismo mao'y mubadlong ni Satanas, nga ayaw na alabti kay ako ng
siya mismo maoy mo protektar sa atong kinabuhi. Unsay buhaton sa mga magtotoo, mosalig, i-renew ang covenant. Naa sa Ginoo ang strength, naa sa Ginoo ang tanan, naa niya ang tanan. Wala sa atong sitwasyon, wala sa atong kinabuhi kung dili naa gayon diha sa Ginoo. Kini nga kinaiya, kini nga klase nga tao, may gipangita sa Ginoo niining panahon na karon. Magsamig lamang diha kanina. Ang pagwali nato sa kalsada, ang dyan, dili tama, kapuyan, kalaayan sa paghimo. John chapter 16, 7 to 15 ang basahon. Ngani isuglinlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninya nga mupahawa ako. Kay kung dili ako mupahawa ang manlalaban, dili mana kaninyo. Apan kung mupahawa ako siya. Siya akong ipadala kaninyo. Ug inikabot na niya iyang pailon ang kalibutan may tungod sa sala o sa pagkamatarong o sa hukom. So ang balang Espiritu Santo mo'y mukumbikta sa kasing-kasing sa tao. Ang trabaho lang nato isapag ang mayong balita. Isapag ang pulong. Katong balik dito sa Agay-ay. Nakita na ako kaniadto ang mga tao kung dunay magwali malago silang balay. Apan karon na sila mulingkod sa purok, manggawas na sila, maminaw na sila sa pulong sa Ginoo, sa hinay-hinay. Nasakta na nila ang pulong sa Ginoo, ang balang Espiritu Santo namuhat na sa ilang kinabuhi kaganahan na sila maminaw. Even tricycle driver, magtrabaho ninyo. Mingo na ganito, nga mo magwali kung mahunong ta. Nakatimaan na sila sa panahon sa Wibis Bernice. Mingo sila ganahan ni maminaw sa pulong sa Ginoo. Dili na po work na sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit may mukumbiktar sa kasing-kasing sa tao. Ang ato lang, upadayon ka sa unahan. Amen. Isang gani ang mga pulis, trabaho na to. Mga ato rin yung pagtrabaho. Isang yaw rin na, bahala ng balang Espiritu Santo may mamuhat. Bahala ng Espiritu Santo mutag mo sa itong mga Panginoon. Bahala ng Espiritu Santo may mahatag na itong kusog, may mahatag na itong kadasig, may mahatag kalayo. Ang pagpangayon, balatian, ang pagsulbad sa mga problema, dili na atong trabaho pagsulti, pagsangyaw. Yes. O inikabot na niya iyang pailon ang kalibutan may tungod sa sala, sa pagkamatarong sa hukom. May tungod sa sala, kay wala man sila mosalig kanako. May tungod sa pagkamatarong kay ako moadto man samahan og dili na kamo makakita kanako. Og may tungod sa hukom kay ang punuan ining kalibutan gihukman naman. So ang mga tao na naa sa kalibutan doon na pay chance. Kaya ang gihukman sa Ginoo si Satanas raman. Ang trabaho sa tao, kita, mao pagwali sa mayong balita. Daghan ka ako igsusulti kanyo apan dili pa kamo makadaog sa pagdala nini karon. Inikabot sa Espiritu sa kamatuoran kini siya mao ang magtultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamatuoran kasi dili makasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan hinunuan iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mao ang butang nga umaabot iyang igatugan kaninyo. Siya magpasilungod kanako kay siya magkakuha man sa mga butang nga ania kanako ug iyang sugilon kaninyo ang tanan nga ginahutang samahan kini ako mauman ang gani nga giingon ko nga siya makakuha sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Kini karon fulfillment sa ato nga time karon. Ang Holy Spirit nagpamatuod kang Kristo Jesus nga siya anak sa Dios, siya ang kordero nga nagwagtang sa sala ug ang amahan tinuod ug siya mo balik ug
maghukom kanato maayo man o dautan ang binuhatan. Siya mana nga ibati man kitag kakapoy, ibati man kita og tunay mga struggle sa atong mga kinabuhi. Ginaprocess pa ang atong kinaiya, ginaprocess pa ang atong kinabuhi. Kay dili man matod pa ni Pastor ganina ang atong pagkabago dili na instant. Pero kinahanglan kita nga maningkamot. Kung nag-atubang kitag mga ingana, it means ang Ginoo na ang Holy Spirit namuhat sa atong sulod. Kung kinahanglan ng desire kita, tinguhaan po nato nga kita magbagpo. Hallelujah. O dili kita magbuhat og sala, kinahanglan free kita from sin. Conviction sa Holy Spirit, oy, noon sa naman ka, kinahanglan mo ng dakngan sa ang mata. Nga na ang tao, kinalas ang laparoon makadali. Hallelujah. God had made a similar promise to those who remain faithful to Him. Hindi ingon dito sa Hosea 1 verse 7. Ang Hosea apan ako manuoy sa balay sa Huda o magalawas kanila tungod kang iubang ilang Dios o dili kuluwason sila pinagi sa busugan ni pinagi sa espada ni pinagi sa gubat ni pinagi sa kabayo ni pinagi sa mga magkakabayo. So ang pagkikira nato dili physical, dili sa puso, dili sa mata sa mata, kundi buhat sa Espiritu Santo na naa sa atong kinabuhi, sulod sa atong kinabuhi. Dili ka ma-discourage sa atong human limitations or mahal kita sa mga obstacles na naa kung gisagbang ngayong mga panahon na karon. Ang Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Haggai 2:5, my spirit remains in your midst, fear not. So, ang Diyos na anato, ningo ng iyang pulong ayaw kadlo. Isaiah 41 verse 10, fear not, I am with you. Ang Diyos nagtawag nato kay dunas kay tumong ug tuyo sa atong kinabuhi. His Spirit fills us and equips us to complete it. Ang Espiritu sa Diyos, magpuno nato, maglingkod nato, mag-equip nato, aron may makumpleto ngayon ang unsay tawag sa Ginoo sa matag usa ka mga kinabuhi. Sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Hallelujah. Morning giingon dinhi sa Acts 2:17 to 18, in the last days, I will pour out my Spirit. Iyang ipupo ang iyang Espiritu sa tanang unon. Nabisan ang bata, pinaidad niya na kung kabubuton sa Ginoo, pwede siyang gamiton aron para sa iyang katuyuan, tumong o katuyuan. So ang ato lang is isulti. Kung magamhan ang kinabuhi sa tao, sa pulong sa Ginoo, dili kapugan ang iyang baba sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Kay kini gahom gikan sa Dios. Bisan ganin si Apostol Paul, nakalearn sa iyang weakness, as human weakness or obstacles, apan pinaagi sa iyang kaluyahon, sa iyang pagkasiyag, sa iyang pagkatawhanon, ang gahom sa Dios mo ay nag-perfect sa iyang kinabuhi. Dili atong work na sa Holy Spirit. Ginagawa na ito is musalig, i-meditate, i-build ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Dili na ito i-build diha sa tao, dili na ito i-build sa atong kayamanan, dili na ito i-build bisan kinsa sa atong bana, dili na ito i-build diha sa atong mga
ang makikaway para nato. Sa Deuteronomy chapter 8, 9, o 10, naging dito ako, ilo, nagginoo na siya lamang ang Diyos. Sundon ang mga commandments. Ningon gani dito, iyang abugon, ang mga higante, ang kaaway. Sa diha nga mosulod na mga Israelita, padulong dito sa yutang sa Kanaan. Ang Diyos mismo mo ay mo palagpot sa kaaway. Siya ay mo abog sa mga higante. Siya mismo may mapahinuna. Siya mismo may mahatag o kadaugan. Para kung dili makaingon ang tao, natungod na ako, naingani ko. Dili tungod na ako, kung nangyari ko. Dili tungod na sa pagpamuhat sa Ginoo. Pagpamuhat sa balang Espiritu Santo. Ngayon sa atong kinabi. Siya ang muhatag natin gahong. Siya ang mutipig sa atong kinabuhi. Siya ang musuplay sa atong kinahanglan. Ang Diyos ng gamhanan nakakita sa matalusan nato ang mga kinabuhi. Ang ihatag ni Pastor Max. Amen.